Mindanao. Nandito po si Attorney J.V. Hinlo, numero 30 sa balota, nag-iisang representante ng Visayas. Kasama niyo po ngayon Pangulong Marcos. Pangulong Marcos, nag-umpisa tayo bilang unity team. Kaibigan nyo po kaming lahat. Lahat ng mga ito, kaibigan nyo. Lalo na si Attorney Vic Rodriguez. Kaibigan nyo po, Pangulong Marcos. Bakit sa ngayon, hati ang Pilipinas? Anong nangyari sa inyong unity team? Bakit nagkawatak-watak ang mga Pilipino? Bakit? Bakit, Pangulong Marcos? Bakit? Pangulong Marcos, nung umpisa ng inyong termino, gusto ko po talagang tumulong sa iyo. Dala po ng senador ng Visayas ang sa tingin ko solusyon sa mga problema natin sa kahirapan, solusyon sa problema sa korupsyon. Naging komisyoner po ako ng PACC. Alam ko po ang naging problema sa korupsyon. Nag-antay po ang PACC na kausapin nyo kami, ang Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit po, Pangulong Marcos, bakit inabolish nyo ang PACC sa kauna-unahang mong executive order? Bakit po, Pangulong Marcos? Pangulong Marcos, kaibigan mo po lahat ng mga ito, ang mga kasamahan mo, kaibigan nyo po kami. Bakit ginawa mo ito sa amin? Bakit pinadakip mo at dinala sa Hague, Netherlands, ang tumulong sa iyo, ang dating Pangulong Tatay Digong? Pangulong Marcos, bakit kinuha mo po sa Pilipino si Tatay Digong? Pangulong Duterte, ang iyong kasangga sa Visayas na siyang tumulong na magkaroon ng first Mindanaoan President para sa Pilipinas. Naalala ko pa noong 2014, yung mga kasamahan ko sa PDP Laban, sabi nila, JV, Attorney Hinlo, tulungan niyo po ang Mindanao. Pinabayaan po kami, wala pa po kaming presidente. Ako, si Attorney Hinlo, kasama ng mga kaalyado natin sa Visayas at mga kaibigan sa Luzon, tumulong po kami sa Mindanao magkaroon ng kauna-unang presidente. Pangulong Marcos, bakit kinuha mo ang kauna-unang presidente ng Mindanao at dinala mo sa Netherlands para husgahan ng mga dayuhan? Bakit po, Pangulong Marcos? Mga kababayan kong Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, Gapangayo Bulig, Gapangayo Tabang, humihingi ng tulong ang nag-iisang senador ng Visayas. Pagbigyan nyo naman po ang Visayas. Nag-iisa lang po ako. Pwede bang tulungan nyo kami magkaroon ng senador? Pwede bang magkaroon ng representasyon ang Visayas? Sana po bigyan nyo rin ng boses ang mga Visayans. Region 6 ng mga Ilonggo. Region 7 ng mga Cebuano.
Region 8 na mga waray. At ang aking mga kababayan na Ilonggo sa Negros, mangayo kami bulig sa inyo, Mindanao, kag Luzon. Tulungan niyo po ng mga kasamahan, ang mga Duterte 10, tulungan natin lahat kami. Walang laglagan sa Duterte 10. Walang laglagan sa Duterte 10. Mahihirapan si Pangulong Robin Hood Padilla, mahihirapan si Senator Bongo, mahihirapan si Senator Bato kung tatlo lang sila ang nasa Senado. Papayag ba kayo na ganito pa rin ang mangyayari? Kulang ang boses natin. Kung gusto nyong marinig ng Malacanang ang boses natin, ang dating kaibigan ni Pangulong Marcos, tayo yon. Ayaw niya tayo pakinggan. Maririnig ang boses natin kung mananalo ang Duterte 10 ngayong Mayo 12, 2025. Duterte!